Welcome back po mga ka-RG sa ating channel. Ayan, as you can see po, itong ating pinapasukang veins ay dati po ay sa check-in po ito na veins. Ayan, so hindi ko na po makontrol yung ating mga manok dahil sobrang dami na po nila. Ayan, sila na po yung nasa labas at ito yung ating mga tanim ay nasa veins na nila. So atin na po silang fini-veins ang ating mga tanim para mas safe po sila sa ating mga manok. Ayan, sobrang tataba po yung ating mga gulay, kaya binabuti ko po na dito ko na lang sila linagay para hindi sila mapasok ng ating mga chicken, hindi sila hindi sila makakain, matuka. Ayan, so ayan, itong ating mga string beans po yan mga ka-RG. And then mayroon din tayo dyan ang mga kangkong, puro green leafy po ito ate, halos dito. At ito po yung ating sobrang taba po yung ating melon. Ayan, melon po yan mga ka-RG. Then ayan, mga apat po yung sako. Ayan, pinapat po namin yung melon namin. At yan po yung ating spinach, alugbati po yan dahil sobra kaming mahilig sa sinabaw ng aking asawa. So ayan, minabuti namin marami kaming mga gulay, lalo na sa alugbati. Ayan, puro alugbati yan halos dyan. And then ang alugbati nga pala mga ka-RG ay kailangan po masa-masa na lupa palagi para mas tumaba sila. Yun yung ating mga malunggay din yan na seeds. Ayan, seeds na lang po muna yung aking tinanim dahil mayroon naman kaming malunggay na malaki. So dahil namunga na po siya ay minabuti kong yung mga seeds nila. Ayan, ito po yung ating sibuyas dahon. And then mayroon din tayong mga sinusona. Ayan, pinapagerminate namin yan noong parang mga 15 days na po yata ito. Ayan, transferable na po itong ating chili paper. Ayan, chili paper po yan. Hindi ko po nalagyan ng label. Ayan, itong ating chili paper. Walang label. Hinanap ko yung label pero nakalimutan ko palang lagyan mga ka-RG. Pero chili paper po yan, yung mga matataba ng chili paper at mga malalaki, yung mga mahahaba. At din yung sa kabila ito yung ating dinadamuhan ngayon ay talong po yan mga ka-RG. Ayan, eggplant. Transferable na din yan. At ito din, eggplant din ito mga ka-RG. Ayan. Marami akong mga transplant na talong. Then ito yung ating natira na pichay. Mayroon na po ako mga pichay dyan sa mga gilid. Ayan. Ayan po. Ayan, mga 2 weeks na yan. After ko na transplant. Ayan. 2 weeks na po yan mga ka-RG. At ito po yung ating pipino. Ayan. Pipino po yan mga ka-RG. So ayan. Diyan ko na lang po yan ipapaano sa ating net. Yung wall, silbing wall niya. At may nahuli po akong bugs. Ayan, orange bugs po mga ka-RG. Hindi ko siya pinatay, pinapalabas ko lang siya sa labas ng net. Ayan, kawawa naman kasi kung pipislitin mo. Ayan, so ito pa yung ating mga melon din yan. At yung sa gitna ay malunggay. Ayan. Malaki po kasing timba ito. So, minabuti ko dyan ko nilagay yung ating malunggay. Diba? Para hindi naman siya masyadong lumaki at hindi siya masyadong mataas. At ito po yung ating turmeric. Ayan. Hindi po ako nawalan ito palagi. Mayroon po talaga ako palagi niyan. Then, ito po yung ating aloe vera. Ayan. Karchi. Yan po muna yung ating mga tanim ngayon. At meron pa din po ako mga pichay-pichay dyan. Ayan. Ayan. May nakapasok kasi na chickens. Ayan. Parang natuka yung ating mga dahon. Ito po yung ating chili pepper. Ayan. Chili pepper po yan mga ka-RG. Ayan. Soon ay kukunan ko na yung kailangan isa lang po ang mas matira dyan. Bawat pot. Para mas malaki sila. Para mas maayos po yung kanilang tubo. Dapat isa-isahan lang. So ayan po yung ating pichay. Ating ayan yung ating mga chili pepper. Ayan, 1 year na yan. 1 year na po yan mga ka-RG ha. Ayan, pero palagi pa po silang namumunga. Nagbibigay pa rin sila ng bunga at mga magagandang bunga pa din. Ayan mga ka-RG. Ayan yung ating mga chili pepper. Hindi po ako mauubusan ito dahil
bago po ito siguro bago po ito mawala or ma-older, mayroon na po tayong bagong tanim. So, hindi po talaga tayo for all season, hindi po tayo mawawalan ng chili pepper, mga ka-RG. At marami po talaga akong seeds na naimbak. Ayan, marami po akong seeds nito. So, ayan, nasa yung ating fence, vegetable fence, garden. Yan po yung ating garden. So, uso na po yan ngayon. Hindi na makontrol yung ating mga chicken dahil sobrang dami na nila. Ito atin na lang garden ang ating isisilid sa sa ating fence. So, ayan mga ka-RG, ating taniman dyan. Oh. Mas maayos po yung kanilang tubo dahil hindi sila ma-redistorbo. At ito po yung ating isa na tanim, yung ating sobrang dami na nila. Oh. Ito po yung ating tugabang kung sa Bisaya or sa atin tawagin natin saluyot. Ayan. Ito po yung ating saluyot. Hindi po talaga mawawalan ng pangsabaw itong saluyot. Medyo ilunggo kasi yung asawa ko, pero pati na rin ako ay gusto ko din ng sinabaw. So ayan, kaya palagi po kami mayroong mga gulay na pansabaw. Archie. As you can see po, wala kang makikita dyan halos na mga chicken dahil yung iba ay nasa loob ng ating Brahma chicken. Ayan. Dahil katatapos ko lang magpatuka sa kanila, ayan, kaya ay ando na sila sa ilalim. So ito po yung ating orange. Ayan po mga ka-RG. Yan, lumalaki na sila. Ang liit pa niyan mga ka-RG ha. Sobrang maliit lang talaga. Isang dangkal ko lang yan tinanim. So ngayon ay sobrang taas na po niya. 'Di ba? Kailangan na po siyang triman dahil hindi na niya kaya. Ayan o. 'Di ba yung sanga niya ay parang nababali na. Ayan. Sobrang taas na niya. Ito yung ganon din itong ating, tanim po ng aking asawa, itong ating guava, no? Ayan. At ito yung mangustin. Diba? Ang mangustin ay hindi po talaga siya na madaling tumubo or lumaki dahil palagi siyang naiistorbo ng ating mga Brahma. Ito yung ating transplant na orange na matay. Hindi siniswerte. Ito po yung ating Bisayang mulberry po ito mga ka-RG. Actually, tatlo po ito sila na puno. Yung iba ay nasa kabila at ang isa ay nasa harap. Ayan, sobrang lumaki talaga ito at triniman po ng asawa ko. Ito po yung ating papaya. Ayan, simula na po siyang mamunga mga ka-RG. Dami siyang bunga mga ka-RG. Ayan. Amazing. Ayan. Makikita mo talagang sobrang lusog nila mga ka-RG, di ba? Ayan. Para po malaman ninyo, ang nilagay po namin mga pataba dyan ay yung mga ipot ng ating manok. Pinapadry namin at dyan po namin nilalagay para maganda po yung tubo nila. Diba? O ayan, namunga na po yung ating lemon. Mga ka-RG. At itong ating lemon ay sobrang lumaki ito mga ka-RG at marami pong sanga. Triniman po ng aking asawa. Ayan. Para makapag-focus yan mamunga. Ayan. Namunga na siya mga ka-RG. Marami siyang bunga. Actually, nung nag-trim yung asawa ko, may nahagip pong na-triman niya yung may mga bunga. Sayang po. Parang 4 yata yun na bunga. At ito yung ating suha. Ayan, yung mga pang ng isda, magkikilaw ka. Ayan, yan yung ating suha. Hindi ko alam kung sa Tagalog kung ano po yung suha. Basta sa amin, suha po ang pangalan niya. Suha po ang name. Ayan. Ang lulusog nila mga ka-RG. Madali silang namunga dahil nung nabili po namin sila markot sila mga ka-RG. Ayan, mga manarkot. Ito po yung ating, lumaki na din itong ating kiat-kiat. Ayan. Nung nabili ko ito ay maliit lang siya pero marami ng bunga. Ayan. And then ngayon, hindi pa siya namunga ulit pero sobrang lumaki siya mga ka-RG. So, diba? Amazing. Soon ay marami na po kami mga
fruits. Ito po yung ating ah, um, nung tinirahan po namin noon na bahay, dati ay nakapag-ano kami doon, nakapag-markot po yung asawa ko at ayan, dinala po namin dito. So ayan na po siya, sobrang lumaki talaga siya mga ka-RG at ang kagandahan po sa mga lemonsito po mga ka-RG ay once po palagi po siyang sobrang matirik ang araw, ayan, at bigla ang ulan, ang sunod po niyan mga ka-RG ay mamumulaklak talaga yan ng marami. So ayan, 'di ba? Marami talaga siyang bunga ngayon mga ka-RG dahil nung kasagsagan po ng init ng araw, palagi halos ilang buwan po 'yun. So ngayon dahil maulan na ngayong July, ayan, dami na pong bunga, 'di ba? Maraming bulaklak at bunga. Bawat ano niya, mga sanga, mayroon pong mga bunga at bulaklak. Yun yung kagandahan sa mga lemonceto, mga ka-RG. Sad to see, mga ka-RG, isa lang po yung ating ang namarkot ng aking asawa. Ayan. Sobrang sayang talaga yun dahil maganda talaga yung ano, yung sa tinirahan namin noon ay dating tinirahan namin ay sobrang dami talaga siya kung mamunga. So ayan. Pero mas maganda po itong ating nadala dahil minarkot po ng ating asawa. So hindi siya masyadong lalaki. Basta markot po mga karji. At ayan po yung ating lakatan, 'di ba? Maliit din po 'yan ang tinanim ng aking tatay. Sa ngayon, mayroon na po siyang mga babies. Tingnan niyo mga ka-RG, ang lulusog nila, 'di ba? So iputang po 'yan ng manok. Ang aming mga nilalagay na mga pataba. Ayan mga ka-RG, 'di ba? Sobrang ganda ng mga tubo nila. Ito po yung ating limonsito mga ka-RG. Sobra ng laki. Sobrang lumaki talaga siya mga ka-RG. Ayan, halos na ano na yung kanyang sanga. Siguro trima natin yan mga ka-RG or ating lagyan ng ano, kahoy para hindi siya matumba yung kanyang sanga. Ayan po yung aking sinabi kanina mga ka-RG, nasa harap yung isa natin na mulberry. And then, yung isa po ay andun sa gilid ng aming bahay. Ito yung ating tangad, ay tanglad po. Ayan, sobrang dami lemongrass. At yun po yung sa unahan ay, nung dumating kami dito ay mayroon na pong tanim na, ayan, yung ating guabano. Guabano po yan mga ka-RG. At yun yung isa ay langka, jackfruit. Ayan. Susun, mamumunga na yan mga ka-RG. Hindi ko po nahagip ng yung ating isa na yung dating tanim na din dito na mangga. Andun sa unahan mga ka-RG. Sa unahan po ng puso ng tubig. Ayan. Ito po yung ating siguro hindi ito ano mga ka-RG. Guava po yan na parang Bisaya lang siguro yan mga ka-RG or mga ipot lang yan ng ibon, mga na seed. So nung nakita ko po yun doon sa unahan po ng bahay ay kinuha ko po at itinanim ko po sa pot. So ayan, lumaki na ng lumaki. Ito po yung ating kangkong. Sa labas lang po ito ng ating bahay. Ito ating kangkong ay sa harap po. So sinadya ko na lang po dyan na hindi ko na kinuha ang mga kangkong. Kumuha lang ako maliit ng tinransplant ko doon sa ating naka-fence na garden para may mamatuka pa ng mga manok. Ayan. Ito po yung ating saging po na saba ay karnaba. Dalawa po itong ating namunga ngayon. So after 4 months, dahil 1 month na po yan mahigit. Ayan. So mga October po yan. October po yan. Pwede na nating ma-harvest. Dalawa pong puno ang namunga ng karnaba. Diba?
Sobrang galing talaga ni God dahil mga malulusog po yung aming mga tanim. Ito po yung ating kalabasa. Sa likod po to ng aming bahay mga ka-RG. Ito po yung ating papaya. As you can see po, yung mga may mga poste-poste po dyan na nilagay ng aking asawa. Dyan po namin ililipat yung ating mga manok para hindi na po sila paggala-gala dyan sa sa labas. Dyan po namin ilalagay yung ating mga manok na iba. Ang matitira na lang po doon sa harap ay yung ating na lang Brahma. Ayan. Dito po yung ating mga Rhode Island. Ilalagay po namin doon. Ayan po yung ating mga manok. Ka-RG. Mas marami pa ito nga ka-RG kung natipon sila. Kaso lang yung iba ay nandun sa naglalangyaw. Ayan, hindi siguro nakaano ng natin, pagpapatuka. Hindi nila narinig yung aking tawag. So, ayan. Ayan yung ating Brahma. Lumabas na po sila mga ka-RG. At dahil hapon na, ayan, magpapatuka na din tayo ng ating mga manok.